Hi guys! Welcome back to another video and welcome back to Just Basics. So today, let's talk about PLDT prepaid Wi-Fi. Alright guys, so in this video, pag-uusapan natin ng PLDT prepaid Wi-Fi. And kung nakapag-subaybay kayo or nakasubaybay kayo sa channel namin is that nakapag-unbox tayo, reviews about PLDT prepaid Wi-Fi, Globe at Home prepaid Wi-Fi, yung mga yan. Ginagamit natin yung mga PLDT prepaid Wi-Fi na to as a backup internet. And if for example, meron tayong power outage, ganyan, and kung saan kami nakatira before and kahit ngayon, madalas ang power outage. Kaya syempre, pag wala kayong kuryente, wala din tayong internet, 'di ba? And kung may laptop ka naman, pwede ka pa rin magtrabaho or mag-check sa cellphone mo ng mga work mo kung may mga kailangan tapusin and the like, ganyan. So, kailangan talaga natin ng mga backup internet. So, ayun na nga, kaya natin pag-uusapan ng PLDT prepaid Wi-Fi. I do have here, ito yung latest, ito yung pinakabago na meron ako na PLDT prepaid Wi-Fi. So, ito yung last na na-unbox ko dito sa channel na to. Almost, hindi ko alam ilang months ko siya na hindi nagamit. And then, previously kasi, meron naman kaming kuryente. Ang naging problema lang was, meron kaming outage sa area namin. Converge, walang Converge at that time. And halos half day na wala, meron tayong work. So, alam niyo naman na work from home kami. And hassle pag walang backup internet. So, sabi ko, sayang yung kalahating araw, kaya i-check na natin yung PLDT prepaid Wi-Fi. Baka sakaling gumagana pa. And yeah, so chinek namin kasi last time nagamit pa naman namin to. And ang alam ko, meron siyang load. Kasi alam niyo naman, ang mga PLDT prepaid Wi-Fi or Globe at Home prepaid Wi-Fi, pag wala silang at least 1 peso na load, nag-expire yung mga SIM card, 'di ba? So, lahat naman ng SIM card, I guess, ganun lang. Ganon. And yun yata yung nangyayari dito. So, chinek namin siya. And nakapag-connect pa naman kami sa kanyang admin bang tawag doon. And then, okay naman, noong una, nagdi-disconnect talaga siya. And then, yun. So, tinignan namin yung dashboard niya, talagang disconnected na. So, wala na, hindi natin na mapapakinabangan to. Okay, so hanggang ganun na lang ba ang mga buhay ng mga ganitong router? Hanggang sa ganun na lang ba? Pag nag-expire yung SIM card, wala na, ganun. So, sabi ni Smart PLDT dati is that pwede na kayong bumili ng replacement ng SIM cards. But, guys, before, yung mga naunang PLDT prepaid Wi-Fi po is through SIM card sila. Meron silang mga SIM cards na physical. Ito, may SIM card din siya, pero eSIM na. Ito, mga bago or mga latest na PLDT prepaid Wi-Fi is naka-eSIM na po sila. Kaya, so nung check namin, syempre disconnected na siya. Wala naman kaming, di ba? Siguro pwede kayong tumawag sa PLDT at mag-reorder ng number. Or hindi ko kasi siya trinay. Pero, baka lang pwede. Try natin i-search later. And then, lagay na lang natin dyan sa baba kung okay ba magpa-replace ng eSIM ng mga ganito. And then, isa pang alam namin na pwedeng gawin dito para hindi naman sila sayang, syempre guys, is pwede natin silang gamiting access point or Wi-Fi extender. So, ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya magagamit as Wi-Fi extender. Alright, so bago tayo mag-proceed doon sa process or yung sa steps kung paano natin siya pwedeng gawing access point, napakadali lang lang guys. Pero gusto ko lang i-mention din sa inyo na may mga gumagawa po na ginagawa nila is kino-convert nila yung eSIM sa physical SIM. So medyo matrabaho siya, hassle, pero hindi natin siya gagawin. Pwede nyo i-search dito sa YouTube or sa Google kung paano gawin yon. But mas gusto ko na lang siya as siguro access point. Ayan, so let's go ahead and ipakita ko sa inyo kung paano natin siya gawing access point. Ayan guys, so napakadali lang ng steps para gawin ito. Medyo na-amaze din ako and kailangan lang palang gawin ay mag-connect sa LAN cable from your main router. And then, after a few seconds, ayun, so may internet na siya. Alright, so diba guys, napakadali kung paano natin siya gawing access point. So sabi ko nga, ito guys, as is din yung credentials niya. So ngayon meron na siyang internet. Kung paano kayo mag-login, kung for example, magko-connect kayo ulit dito as access point,
same pa rin yung login credentials nyo. Yung Wi-Fi name and password, yun pa rin naman yung gagamitin nyo. Kung hindi nyo maalala, syempre alam nyo na kung gagawin natin dyan. Kailangan natin siyang i-reset ulit. Gagamitin lang natin yung mga login credentials dito sa likod. Ayan. So, ganito kasi yung ginagawa ko, guys. Bigyan ko kayo ng tip para hindi nyo makalimutan kung ano yung login credentials nyo. Every time na magpapalit ako ng password, ng Wi-Fi name and password, nilalagay ko na siya dito sa likod ng router. Yan. Ganyan siya. And yun nga, again, lalagay mo lang siya sa one port dito sa likod. Kukonect mo lang siya going to the your internet service provider router. And then, yun. Nagamit mo na siya as access point. Okay, so that's it for today's video, guys. Thank you so much for watching and hopefully natulungan ko kayo or may nabigay akong idea sa inyo kung anong gagawin nyo sa inyong mga prepaid Wi-Fi or Globe at Home prepaid Wi-Fis. And yan, may extra router ka na sa bahay nyo. Pwede nang ikaw lang ang nakakonect dito. Ayan, so good, maganda rin naman na pwede pa rin silang magamit as mga Wi-Fi repeaters or access points. Alright, so that's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. Again, we do have other videos on my channel, unboxing videos and how-tos. Go ahead and check some playlists on my channel also. Please follow me on my Facebook page and yeah, don't forget to subscribe, like this video, share if you did do, and see you on my next video.